Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, umakyat sa 2 milyon noong Marso. 2 aktibong general sa Mindanao sangkot sa umano'y destabilization plot laban sa Marcos administration ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kampo ng religious leader na si Apollo Quiboloy nagsuko na ng ilang baril. Sa Today in Metro, nasa 1,000 katao dumagsa sa Bangko Sentral para umano'y kumobra ng nakatagong yaman. Sa MBC TV correspondents, presensya ng Chinese vessel sa Mapanas Northern Samar, pinasinungalingan ng Coast Guard. Sa MBC TV Sports, Signal HD, Chris Cross, magtatapat sa finals ng Spikers Turf. At sa Showbiz Spotted, performance ni Ian Veneracion sa isang pageant sa Isabela, trending. Aktor, binuhat at pinaikot ang isang fan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umakyat na sa 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso 2024. Paliwanag ng isang statistician, ang pagtaas ng bilang na ito ay may uugnay sa epekto ng El Nino, gayon din ng African Swine Fever. Ang buong detalye ihahatid ni Nicole Lopez. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. Naitala sa 3.9% ang unemployment rate o katumbas ng 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 3.5% na unemployment rate noong Pebrero na naitala sa 1.8 million na Pilipinong jobless. Malaki ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura at forestry na naitala sa 318,000, transportasyon na 292,000, construction na 214,000 at iba pa. Sabi ni National Statistician Dennis Mapa, ang mataas na unemployment rate ay resulta ng mababang produksyon ng pagkain sa gitna ng nararanasang El Nino. Bukod sa El Nino, sinabi rin ni Mapa na may epekto rin ng African Swine Fever sa tumaas na datos ng unemployment rate noong Marso. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. 2 aktibong general na naka-assign sa Mindanao ang umano'y sangkot sa kuplat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng DZRH. Ayon kay Trillanes, base sa kanyang source sa intelligence community, ang 2 general ay mula sa hanay ng Philippine National Police na kabilang sa Davao Group habang wala namang na-recruit sa armed forces. Para lang maliwanag po, wala pa naman hong nare-recruit sa armed forces pero meron na pong mga kasama na iilan lang naman na active members ng PNP. Sa bilang po natin, at least 2 general po, pero sa Mindanao po nakabase. Mga Davao Group po ito na tinatawag, mga bata ni Digong. Samantala, power grab o ang maibalik lang sa pwesto ang mga Duterte ang umano'y dahilan ng mga tangkang kudeta. Ang objective po nitong grupong ito ay maibalik lang sa pwesto ang mga Duterte. Kaya nga po wala pong malalim na kausa para sa bansa. Para lang po sa ganitong agenda lang, ibabalik lang sa pwesto yung mga Duterte. So power grab po ito.
Nagpulong kahapon sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos at Chief of Police, Police General Romel Marbil. At bagamat idinawit kahapon ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga senior police officers sa umano'y destabilization plot kontra sa Marcos administration, ay hindi raw nila ito napag-usapan. Ang mga detalye tutukan sa ulat ni Edniel Parosa. Hindi natalakay ni Pangulong Bongbong Marcos at Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil ang loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya. Ito'y matapos magtungo sa Malacanang ang Top Cup kahapon kung saan ibinalita umano ni Marbil ang pagiging happy ng mga pulis. Mismong si General Marbil ang nagbanggit sa isang pulong balitaan sa Quezon City na kinumusta ni PBBM ang PNP, partikular na kung ano ang pwedeng maitulong ng palasyo, pero hindi umano napag-usapan ang muling pag-ugong ng destabilization plot, lalo na ang pagdawit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ilang aktibong matataas na opisyal ng PNP. Itinanggi ng general na may koneksyon ang kanilang pagkikita ni Marcos Jr. sa loyalty check at sa halip, bahagi lamang umano ng palagiang pag-update sa presidente. Of course, they're so excited on mga development ginagawa ng police kasi nakikita na nagbabago police. Bakit ngayon mas happy police natin ngayon? So I have to brief na. At happy po yung mga police natin ngayon. But there's nothing about loyalty check. We don't do that. Sa hiwalay na press briefing sa Campo Crame, umapela si PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo kay Trillanes na wag nang idamay ang PNP sa mga nabanggit na isyu. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes this is fair the PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Nagbabala naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga senador na maghigpit sa pagtanggap ng testigo sa kanilang mga investigasyon. Ito'y matapos ng umano'y mga kaduda-dudang testimonya ng ex-PDEA agent na nagdadawit kay Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng iligal na droga. Magbabalita si Raymond Adpaas. Mahalagang masala ng husto ang mga testigo na pinapaharap sa anumang investigasyon ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa nagpapatuloy na investigasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y PDEA leaks sa kanyang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Duda si Zubiri sa kanyang mga narinig sa testigong si Jonathan Morales na nagdadawit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at actress Maricel Soriano sa illegal drugs dahil ang kanyang pinagbabatayan ay sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang confidential informant. Malinaw na wala itong personal knowledge sa kanyang sinasabi sa komite. Diin ni Zubiri, mawawala ang tiwala ng publiko sa mga Senate investigation kapag nagkataon. Ayaw umano nitong maulit ang insidente na may mga testigo silang humaharap sa Senado, ngunit bumabaliktad pagdating sa korte. Yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya. Iginit naman ni Senador Francis Chis Escudero na dapat ay limitahan lang ang testimonya ng mga testigo sa kanilang personal na nalalaman at hindi puro hearsay. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaas, sama-sama tayo Pilipino. Sa kaugnay na balita, pinaiimbestigahan ni Senator Chis Escudero ang pagkakakilanlan ng nag-leak ng lumang confidential report ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Pamela Adriano.
Dapat bigyang prioridad ang pag-iimbestiga sa naglabas umano ng hinihinalang kumalat na mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang binigyang diin ni Senator Chis Escudero sa naging pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa umano'y PIDEA leaks. Ito raw ay kung naniniwala talaga si Senator Ronald Bato de la Rosa na authentic ang mga dokumentong ito. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Iginiit din ni Senator Escudero na hindi prioridad ang pag-iimbestiga sa nakasaad sa confidential documents na nagsasabing sangkot umano ang veteran actress na si Maricel Soriano at si Pangulong Bongbong Marcos. Ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA. Dagdag pa ni Escudero sa komite na ang mga sworn testimony ng mga witness o resource person ay dapat limitado lamang sa kanilang personal na kaalaman. At kung hindi anya, ay tatagal ang investigasyon dito hanggang sa dulo ng taon, lalo na anya kung iimbitahan sa hearing ang lahat ng taong babanggitin ng witness. Maging si Senator Grace po ay nagpaalala rin sa komite matapos mabigyan ng babala ang kanyang opisina tungkol sa dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma umano sa kumalat na mga dokumento. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, tapat ang national team standouts ang matutunghayan sa finals ng 2024 Spikers Turf Open Conference. Dahil maghaharap ang Signal HD sa pangunguna ni Brian Bagunas at Chris Cross sa pangunguna naman niya ni Mark Espejo. Ang mga dapat abangan sa report na ito. Tapat ang Signal HD at Chris Cross ang matutunghayan sa finals ng Spikers Turf Open Conference. Sa paghaharap ng dalawa sa elimination round ng season, nakuha ng Signal HD ang panalo in a come from behind 5 set. Pero pagdating sa round robin semifinals, dito na tinuldukan ng Chris Cross ang 10-game winning streak ng HD Spikers in a reverse sweep with Mark Espejo fighting 28 points on 21 kills, 3 blocks and 4 aces. Parehong tinapos ng dalawang kupunan ng semis with 2-1 win-loss record. Kaya naman matutunghayan ng lahat ang bakbakan ng national team standouts na sina Brian Bagunas at Mark Espejo. At sa pagpasok sa finals, naniniwala si Espejo na kailangang mag-focus ng kanilang team sa pagbabawas ng errors. Habang para naman kay Signal HD head coach Dexter Clamor, kailangan nilang magsimula sa umpisa at baunin ang mga aral mula sa pagkatalo nila sa King Crunchers. Mamaya, Miyerkules alas 6 ng gabi, gaganapin ang unang laro para sa Best of 3 series. Sa aking pagbabalik, Peso at Mountain Games, nagsalita na patungkol sa issue ng match fixing sa MDL Philippines. Ang mga parusa sa sangkot na pro player tutukan sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Kampo ng religious leader na si Apollo Quiboloy nagsuko na ng ilang baril. Ibababa sa presyo ng bigas matapos ang pag-amyenda sa RTL, tinatayang 10 hanggang 15 piso. Sa MBC TV Sports, Peso at Montun nagsalita na patungkol sa issue ng match fixing sa MDLPH. Mga parusa sa offender, alamin. At sa Showbiz Spotted, performance ni Ian Veneracion sa isang pageant sa Isabela. Trending, aktor, binuhat at pinaikot ang isang fan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, nakipag-alyansa ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CND sa Partido Federal ng Pilipinas para sa darating na 2025 midterm elections. Ang pinakahuling balita, ihahatid sa atin live ni Ms. Leth Narciso.
sineryuhan ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Lakas CMD ang alyansa para sa 2025 elections. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony na ginanap dito sa Manila Polo Club sa Makati City, binigyang diin ng Pangulo na ang gawaing ito ay hindi lang para sa politika kundi sa serbisyo publiko. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan kasi ng pagkakaisa para makamit ang pagsulong ng ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Ipinaalala rin ng Presidente sa makasapi ng dalawang partido ang hangarin ng kanyang administrasyon at pangako sa taong bayan na sisikaping pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Dumalo sa okasyon sina Lakas CMD Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr., Lakas CMD President Speaker Martin Romualdez, Lakas Chairman Emeritus Gloria Macapagal Arroyo, PFP President Reynaldo Tamayo Jr. at iba pang mga opisyal at miyembro ng dalawang partido. Para sa NBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Lef Narciso. Samantalang isinuko na sa mga otoridad ang ilang baril ng kampo ng puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Police General Romel Marbil, ito raw ay bilang pagtugon ng pastor sa pagbawi ng lisensya nito na pagmamayari ng armas. Nagbabalik si Edniel Parosa. Nagsuko na ng ilang armas ang kampo ng puganteng pastor na si Apollo Kibuloy. Inanunsyo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nagsurrender na ng 5 baril ang hinahunting na lider ng Kingdom of Jesus Christ sa isang ambush interview sa Campo Crame. Binanggit ni Marbil na tumugon ang kampo ng pastor sa inisyong notice ng PNP at kagyat nagsuko ng baril sa Davao Regional Civil Security Unit kaninang umaga. Bahagi mga ito ng kabuuang 19 na baril na pag-aari ni Kibuloy kung saan 17 ang binawian na ng license to own and possess ngayong taon. 14 po, I believe po, sabi po nila, they will surrender soon po. Umaasa naman si Interior Secretary Benhar Abalos na magtutuloy-tuloy na ang kooperasyon ni Kibuloy na wanted sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking at pang-abuso sa menor de edad. Sana itong gesture na ito na pakikiisa sa batas ay sana tuloy-tuloy na. No? Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinatayang 10 hanggang 15 pesos ang ibababa sa presyo ng kada kilo ng bigas matapos aprubahan ng Kamara ang amyenda sa Rice Tarification Law. Sa pag-amyendang ito, muling ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na makabili ng palay at makabenta ng ani sa abot-kayang halaga. Narito ang ulat ni Milky Rigonan. Aprobado na ng House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law RTL na layuning pababain ang presyo ng bigas. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na handa niyang i-certify bilang urgent bill ang panukala. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang komite sa mabilis itong pag-aksyon sa panukala para makabili ang mga mahirap ng murang bigas sa merkado. Sa pag-amyenda sa RTL, ibabalik ang mandato sa National Food Authority at hindi lamang ito makabibili ng palay mula sa mga magsasaka, kundi makapagbebenta na rin ng bigas direkta sa mga mamimili. Sa pagtayo ng House Speaker, maaring bumaba ng 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Nitong Lunes ay pagpulong si Romualdez sa mga opisyal ng Department of Agriculture kung saan napagkasunduan na magbenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa stores. Nangako rin si Romualdez na aprobahan sa third and final reading ang amyenda sa RTL bago ang Senate adjournment ng Kongreso sa uling bahagi ng Mayo. Sa matutol naman sa mga amyenda sa RTL, hinamon ng House Speaker ang mga ito na maglatag ng ibang solusyon para maibaba ang presyo ng bigas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan. Sama-sama tayo, Pilipino.
Pumirit ang Smartmatic ng panibagong public bidding sa automated elections para sa 2025 national and local elections. Ayon kay Smartmatic spokesperson Attorney Christian Robert Lim, makatuwirang ulitin ang bidding process matapos ideklara ng Korte Supremang may grave abuse of discretion ang COMELEC sa pagdiskwalipika sa kanilang kumpanya. Sinabi ni Lim na patunay ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na hindi patas ang diskwalifikasyon ng poll body sa Smartmatic. Mayroon pa naman anyang sapat na panahon upang muling magsagawa ng bidding process ang COMELEC at para bumili ng sistemang tumatalima sa batas at terms of reference nito. As of now, no, hindi pa rin na-release yung official decision. No? So gusto namin pag-aralan. Wala pa rin kaming kopya ng actual decision. No? So kung may basihan talaga, the reasonable, the logical choice will be a motion to file a motion for reconsideration. Magandang tanghali Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Miyerkules, May 8, 2024. Batay sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa, may cloud clusters na namataan sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility malapit sa equator. Sa ngayon, hindi pa ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero hindi inaalis ng Weather Bureau ang tsansa na tuluyan itong maging low pressure area na papasok sa PAR early next week. Samantala, easterlies pa rin na magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa buong kapuluan. Gayunman, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms, lalo na sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Pagtitiyak pa ng Pag-asa, tiis-tiis pa rin sa init dahil walang inaasahang magiging pagbabago sa ating panahon at least sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Dito nga sa Metro Manila, papalo pa rin ang maximum forecast temperature sa 35 degrees Celsius, habang 34 degrees Celsius naman sa luwag. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap na panahon ang mararanasan, kung saan maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Cebu, Zamboanga at Metro Davao. Magbaon pa rin po ng payong dahil mataas ang tsansa ng biglaang pagbuhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Para sa ating heat index warning, bagamat nasa danger level pa rin, mapapansin na bahagyang mas mababa ang heat index forecast ng Pag-asa ngayong araw. Napapalo lamang sa sagad na 45 degrees Celsius sa bahagi ng Virac, Rojas City at Guian, habang 45 degrees Celsius naman ang heat index na aasahan sa Cuyo at Aburlan sa Palawan. Gayunman, munting paalala pa rin po para sa ating lahat, uminom ng maraming tubig at iwasang lumabas ng bahay lalo na sa tanghali. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:15 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong lingkod, Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Dumagsa naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasa 1,000 katao para kumubra sa umano'y nakatagong yaman. Ang grupo may bitbit pang mga dokumento na patunay umano sa pinaniniwalaang yaman ng bayan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Dinagsa ang tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila ng umano'y claimant ng tagong yaman. Mula sa Luneta Park, naglakad ang mga ito patungo sa tanggapan ng BSP sa Malate. Pinangunahan ng nagpakilalang leader na si Gilbert de Salvador ang may 1,000 claimant. Bitbit nila ang mga dokumento na patunay umano na yaman ng taong bayan. May mga galing pa sa Pangasinan, Iloilo, Aurora Province at iba't ibang lalawigan, individual na kinabibilangan ng mga senior citizen at kabataan. Umaasa at naniniwala naman ang mga claimant na mabigyan sila ng 1 milyong piso ang bawat isa. Pakinggan natin si Gilbert de Salvador, ang tagapagsalita ng mga grupo. Natin dito para ma-claim na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas, na nais kong iparating sa tambay ng Pilipino na panahon na itong pakinabangan dahil which is fully matured na ang kayamanan. Kaya sa panahon ni PBBM, kinakailangan mailabas na ito. Saan po galing ang saan po galing ang kayamanan? Kaya sino may-ari ng kayamanan? Ang sambayan ng Pilipino ang nagmamay-ari ng kayamanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.
Tinakasan ng isang SUV na may diplomat plate number ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation at Metropolitan Manila Development Authority matapos mahuling dumaan sa EDSA busway. Ang naging tugon ng mga otoridad, alamin sa balita ni Val Gonzalez. Humarurot patakas ang isang SUV na pinara matapos na dumaan sa kaba ng EDSA bus carousel. Sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, nangyari ang pagtakas ng SUV na may diplomatic plate number sa EDSA northbound sa bahagi ng Ortigas Bus Station. Sa kuha ng CCTV video ng MMDA, makikitang pinara ang pagdaan ng itim na SUV. Subalit imbis na tumalima at tumigil, ay nagdire-diretso ito patungo ng Santolan. Sa CCTV monitor ng MMDA, humarurot pa rin ang pagtakbo nito hanggang sa tuluyang mawala sa kamera. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na sa LTO ang SAIC at MMDA para hilingin na tukuyin kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan para ma-issuehan ng show cause order. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Namatay naman ang 2 katao sa isang barangay sa Caloocan City na hinihinalang dahil sa matinding init ng panahon. Napagalaman pa noong isugod sa ospital ang mga biktima na itala ang nagbabagang 51 degrees Celsius na heat index sa naturang lugar. Magbabalita si Edwin Duque. 2 na ang naitalang namatay sa heat stroke sa Barangay 86 dito sa Caloocan. Ayon dito kay Kagawad Arlene Puncardas, di na umano kinaya ni Evelyn Francisco Oriate ang sobrang init ng panahon hanggang sa makumatos at mamatay. Kabilang sa namatay kahapon sa MCU Hospital, si Randy Treyes, 40 years old, isang barangay tanod sa Barangay 86, at ito'y hindi pa rin mailabas-labas dahil sa walang pambayad sa ospital. Problemang pamilya sa napakalaking bill, lalo na't tanod lamang ang kanyang trabaho. Umabot sa 51 heat index ang init ng panahon nang atikihin ang 2 biktima. Umapila ng tulong sa City Hall ang pamilya ni Treyes para mailabas na sa hospital at malamayan na ito ng kanyang pamilya. Panawagan ng barangay City Health na wag na umanong lalabas pa ng bahay, lalo na't napakainit ang panahon kung wala namang mahalagang pupuntahan sa labas at manatili na lamang sa kanilang tahanan at payo pa nila na uminom ng maraming tubig para maging healthy ang kanilang katawan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Magkahalong gulat at tawa ang reaksyon ng audience at netizens nang mapanood ang isang bahagi ng performance ng aktor na si Ian Veneracion sa isang beauty pageant sa Santiago sa Isabela. Paano ba naman kasi ang aktor tila may kakaibang fan service nang biglang buhatin ang pinaakyat na babae sa stage. Ang viral video panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Usap-usapan sa social media ang performance ng aktor na si Ian Veneracion sa isang beauty pageant sa Santiago, Isabela. Sa gitna kasi ng pangharana ng aktor sa mga kandidata ng Binibining Santiago 2024, lumapit ito sa audience. At mula rito, pumili si Ian ng isang babae na kanyang isinama sa stage. Pinataas ang 2 kamay hanggang sa... kahirap-hirap na binuhat at pinaikot ang kanyang fan. Matapos niya ng aktor, nagpatuloy sa pagkanta na parang walang nangyari. Kung maamin sa iyo. Alam mo tong song? Tunay na awitin ng loob ko. Makikita ang tila magkahalong gulat at kilig naman ang naramdaman ng babae na natawa na lang din, gayon din ang mga kandidata sa likuran. Sa huli, mahigpit na yumakap sa aktor ang naturang fan at saka bumaba.
Ang bahagi ng performance na ito agad namang nag-viral online at bumuhos ang laughing reactions mula sa netizens. Biro ng ilan, nanalo raw ang intrusive thoughts ng aktor. Ang ilan, napaka-random naman ito. Napasabak daw tuloy sa gymnastics si ate. Habang may nagsabi pang, ito raw ang modern-day Idon Zulueta Moco. At hirit pa ng isang netizen, nakakasawa na raw kasi yung pakanta-kanta lang sa guesting. Dapat mala Cirque du Soleil ang atake tulad nito. May ilan namang nagpaalala na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganitong eksena ang aktor. Tila parte na kasi ata ng kanyang fan service ang pagbubuhat ng tagahanga. Maging ang aktres na si Jody Santa Maria, di rin nakaligtas dito. Ang naturang tagpo muling binalikan ng netizens dahil sa nag-trending na video. At kamakailan lang, naranasan din ng volleyball star na si Abby Maranyo ang tinatawag ngayong Ian Veneracion Moco. Hirit pa nga ito, ginawa lang naman akong papel. First time raw na may nakabuhat sa kanya ng ganun. Para sa MBC TV Network News, ito ba ang showbiz angel Angelica Cosme? Sama-sama tayo, Pilipino! Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Taal Volcano muling nag-alboroto. Sa MBC TV correspondence, presensya ng Chinese vessel sa Mapana, Northern Samar, pinasinungalingan ng Coast Guard. Sa experts' opinion, matinding init, maaaring makaapekto sa ating pag-uugali at paggawa ng desisyon, ayon sa pag-aaral. Sa MBC TV Sports, Peso at Muntun, nagsalita na patungkol sa issue ng match fixing sa MDLPH, mga parusa sa offender, alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Muling nag-alburuto ang Taal Volcano sa lalawigan ng Batangas. Ang mga pinakahuling ulat sa insidente alamin sa report ni Val Gonzalez. Mula alas 8:27 hanggang alas 8:31 ngayong umaga ay nakaranas ng mahinang pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal sa Batangas. Ito ay batay sa visual, seismic at infrasound records na naitala ng Taal Volcano Network. Ang nabanggit na wake phreatic steam-driven eruption ay naglabas ng puting usok na umabot ng hanggang 2,000 metro mula sa main crater nito at napadpad sa bahagi ng Hilagang Kanluran. Giit ng PHIVOLCS, nananatiling nasa alert level 1 ng Bulkang Taal, kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Gayunpaman, ayon sa PHIVOLCS, kapansin-pansin naman ang pagbaba ng sulfur dioxide o SO2 emissions nitong nakalipas na linggo na may average na mahigit 2,000 tonelada kada araw. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Pinabulaan na naman ng Philippine Coast Guard ang umano'y presensya ng Chinese vessels sa Mapana sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kinumpirma ng Coast Guard Station sa Northern Samar na walang nakitang Chinese vessel sa karagatan sakop ng Mapanas, Northern Samar. Ito naman ang sinabi ng opisina matapos ang impormasyon na may namataan daw na Chinese vessel sa nasabing karagatan. Naglunsad ang investigasyon ng Coast Guard at tinanong ang mga mangingisda doon sa lugar at negative ang naging tugon kung saan wala daw Chinese vessel na namataan doon sa nasabing lugar. Pero sa radar system ng Navy sa Bicol, kinumpirma ang presensya ng nasabing vessel na nasa nautical miles ang layo nito sa Mapanag at Palapag area sa Northern Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Abot sa 861,900,000 pisong halaga ng tanim na marijuana ang sinamsam at sinunog ng mga otoridad sa mga kabundukan sa Tinglayan, Kalinga. Naglunsad ng 10 araw na marijuana eradication operation na tinaguriang Upland Highlander sa mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group, PDEA, Regional Mobile Force Battalion 15,
PNP Special Action Force at Army 503rd Infantry Brigade. Sa loob ng 10 araw na diskubre ng mga operating troops ang 27 plantation sites sa Mount Chumanchil sa pagitan ng Barangay Buscalan at Lokong sa Tinglayan. Binunot ng mga operatiba ang 3,349,500 piraso ng fully grown marijuana plants na itinanim sa mga kabundukan. Kinumpiska rin nila ang 1,575 kilo ng tuyong dahon na marijuana. At kahapon ay isinagawa ang seremonyal na pagbunot at pagwasak sa mga naturang kontrabando sa mismong lugar ng operasyon na hudyat ng pagtatapos ng anti-drug operation na nagsimula noong Abril 29 ng taong kasalukuyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang local chief executive ng Bansalan, Davao del Sur ay naglabas ng pansamantalang pagbabawal sa 10 bagong itinatayong resorts sa mga lugar sa ilalim ng Mount Apo Natural Park at Ancestral Domain habang nakabinbin ang resolusyon ng Joint Inquiry ng Senate Committee on Environment and Natural Resources at Climate Change at ang Senate Committee on Local Government. Sinabi ni Mayor Edwin Reyes ng Bansalan sa lahat ng mga barangay chairperson sa loob ng bayan ng Bansalan na mahigpit na ipatupad at ipagbawal ang pagtatayo ng 10 bagong gusali sa loob ng mga itinalagang lugar na sasakupan nito hanggang sa susunod na abiso. Batay sa Executive Order No. 21 Series of 2024, kinilala ni Reyes ang kahalagahan na pangangalaga sa Mount Apo Natural Park at pagprotekta sa mga karapatan ng mga cultural na komunidad sa loob ng Ancestral Domain. Sinabi rin ni Reyes na ang investigasyon ng Senado sa Mount Apo ay aid of legislation para matugunan ang pagsasamantala sa mga protektadong lugar sa bansa. Sinabi niya na upang maprotektahan ang integridad ng Mount Apo at mga cultural na komunidad sa loob, kailangan mapatupad ng pansamantalang pagbawal sa bagong konstruksyon sa mga lugar na ito. Ipinag-utos ni Mayor Reyes sa lahat ng mga barangay chairman na magsagawa ng regular inspection at surveillance upang matiyak ang pagsunod sa mga ipinagbabawal na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Pinarangalan ang mga pioneer sa larangan ng self-regulation sa advertising sa pangunguna ng Ad Standards Council o ASC. Ang naganap na Trailblazer Gala ay bahagi ng 3-year event series countdown na inilunsad ng iba't ibang asosasyon sa industriya ng advertising. Ang mga kaganapan sa nasabing parangal, tinutukan ni Rose Babiera. Ipinagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng industriya ng self-regulation sa Pilipinas sa larangan ng advertising na siyang pinangunahan ng Ad Standards Council o ASC. Dito kinilala at pinarangalan ang mga itinuturing na pioneers o ang mga nagpasimula at nagtaguyod ng practice ng self-regulation sa media at advertising. Dinaluhan ito ng mga honorees at ng kanilang mga pamilya, kabilang din ang mga kasalukuyang tagapangulo, tagapangasiwa at miyembro ng iba't ibang organisasyon ng naturang industriya. Nagsimula ang self-regulation sa ating bansa bilang tugon sa censorship sa media noong 1974. At ayon kay ASC Executive Director Digna Santos, ang selebrasyong ito ay para sa mga hindi nagpatinag sa hamon ng panahon. We are here to honor a group of men and women, both in the government and private sectors, who did not allow themselves to be daunted by martial law and push for the upliftment of the standards of excellence, ethics, and professionalism of the industry and its members. Nagbalik tanaw rin ang mga pioneer kabilang ang unang presidente ng KBP na si Emiliano Jurado sa kanilang naging kontribusyon pagdating sa self-regulation, lalo na sa pagbuo at pagpapatibay ng Advertising Code of Ethics. Early formulating a self-regulating body, the KBP. Glad to have been a part of its beginning origin. Ipinagmamalaki rin ni KBP Chairman Ruperto Nicdao Jr. na hanggang ngayon, ang Advertising Code of Ethics ay nagsisilbi pa ring patnubay sa pagtataguyod ng integridad ng advertising. Actually, napakahalaga nito because, we enjoy the fruits of what they started. Proves that what they started is something very valuable and it's something that works. 22 honorees ang tumanggap ng medalya na siyang tinawag na Alon Medallion, disenyo ng direktor na si Dante Dizon. Ang naturang medalya ay sumisimbolo sa patuloy na pagbabago at impluwensya ng self-regulation para protektahan ang integridad ng Philippine advertising. Patuloy ang pagtataguyod ng self-regulation sa advertising na inilatag ng mga pioneers ng industriya.
pagpupugay sa inyong lahat. Para sa MBC TV Network News, ako si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasabay ng pagtaas ng heat index ay ang pagtaas rin ng ating mga inis. At alam nyo bang ayon sa pag-aaral, dahil sa tindi ng init ng panahon, maaari daw itong makaapekto sa ating lagay ng mood at sa paggawa ng ating mga desisyon. Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, ating alamin sa Expert's Opinion ni Rovic Manuel. Matinding init, maaaring makaapekto sa ating pag-uugali at paggawa ng desisyon ayon sa pag-aaral. Ngayong panahon ng tag-init, hindi natin maiiwasan ang mag-iba ang mood, ma-stress o mabad trip dahil sa mga perwisyong dinudulot ng matinding init sa ating katawan. Kadalasang pinagpapawisan, mabilis mapagod o di kaya'y madaling magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit, partikular na sa mga heat-related illness. Ngunit ayon sa pag-aaral, hindi lang pala ang mga ito ang dulot sa atin ng matinding init, kundi nakakaapekto rin daw pala nito sa lagay ng ating mood at paggawa ng desisyon sa buhay. Ayon sa mga samot-saring pag-aaral ng mga leading social scientists, ito raw ay tinatawag na heat hypothesis, isang teorya kung saan ang panahon raw ay maaaring makaapekto sa pagpapataas ng galit ng isang tao, maging mas agresibo at ang mas malala ay mauwi pa sa marahas na pag-uugali at pagkilos. Ayon naman kay Lindsay Turk, isang summer content associate, kadalasang tumataas raw ang bilang ng krimen tuwing summer season. Ito raw ay dahil madalas magtipon-tipon ng mga tao sa panahon na ito dahilan upang tumaas ang tsansa na ang isang tao ay mabilis na mairita at mauwi sa pagtaas ng tensyon. Dagdag pa nito, maaari rin itong makaapekto sa ating katawan dahil tumataas rin ang mga bilang ng testosterone na siyang dahilan ng pagiging agresibo at ang pagiging padalos-dalos ng isang tao. Fun fact din, alam mo bang 35,000 times kada araw gumagawa ng desisyon ng isang tao nang hindi natin napapansin, kasama na rito ang pagkain, pagpili ng masusuot at marami pang iba. Paalala naman ng mga eksperto, may mga paraan pa rin tayong magagawa para makaiwas sa mood swings at maging maingat sa ating mga desisyon. Sa tuwing naiinitan, laging suriin ang lagay ng iyong sarili hindi lamang sa pisikal o kalusugan, kundi pati na rin sa lagay ng iyong emosyon upang makontrol agad ang ating mga isasagawang desisyon at kilos. Araling hindi magpadala sa iyong emosyon at humanap ng paraan kung paano mo malalabanan ang iyong inis o stress at mas makapag-focus sa iyong ginagawa ng mapayapa. Sa mundo ng esports, umaksyon na ang parehong Munton at Peso sa issue ng game fixing. Sangkot ang ilang pro players sa MDL Philippines. Sa investigasyon, lumutang ang ilang pangalan na siyang makatatanggap ng karampatang parusa. Alamin yan sa report na ito. Kasunod ng parusang ipinataw ng MDL Philippines sa mga manlalarong sangkot sa issue ng match fixing sa liga, umaksyon na rin ang Philippine Esports Organization o PESO para panagutin ang mga offender. Suspendido na sina John G. Paul G. De La Rosa mula TNCZ4 at Christian John Nija Calanto at Rave Aries Arellano na parehong mula sa RSGL Ganador sa kahit anong Munton at PESO sanctioned events, kabilang ang tryout sa Cebol National Team sa loob ng 3 taon. The athletes that have been punished by Munton will also be punished by PESO by having a 3-year ban on all Cebol-related tournaments, PESO-sanctioned events, and PESO-organized events. Matatandaang sa mga nagdaang linggo, umingay ang issue sa game fixing sa nasabing liga. Matapos isiwalat ng AP Bren coach na si Francis Docky Glindro ang isang screenshot, laman ng pag-aalok ng pera sa isa umanong player para ibenta ang laro. In this time around, the conclusion was very clear. For RELG players, 2 of the players admitted to us that they did receive cash or monetary in exchange of match fixing. And for the other one, which is G, the TNCZ4 player, it was very specific on the chat we requested, and it was attained on the official basis that there was very strong probable cause that he did commit, or at least the probable cause is really strong. Paliwanag ng Munton sa kung bakit 3 taon lamang ang ipinataw nilang ban, ito ay upang bigyan pa ng pagkakataon ng mga batang atleta na magbago at makabawi dahil ang 3 taon ay maituturing ng lifetime ban para sa mga ito.
At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen, Yuel. At maraming salamat, Matchpoint Mili. At bago lamang tayo magtapos, Ms. Kay, ngayon lamang ay naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa, kung saan sa susunod nga na hanggang 2 oras ay posible pong makaranas ng pag-ulan dito po sa atin sa Metro Manila, kasama na ang mga karatig lalawigan sa Rizal, Quezon, Laguna at Bulacan. Kaya ang ating paalala ay magdala pa rin po ng payong. Ayun, at syempre sa ating mga init na po dyan, dahil sa napakataas na heat index, malaking tulong ito para kahit papano ay makaramdam tayo ng konting ginhawa sa init. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito si Yuel Reyes. At ako po naman si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.